Anong aswang? Meron pa ba nun minsan? Nakakita ka na ng gano'n sa biyahe mo? Hindi ko masabi na nakakita talaga ako. Pero alam mo yung kakaibang ibon sa gabi? Yung sa mga liblib na lugar may malalaking asong tatawid. Tapos yung mga tao naglalakad sa gilid ng daan. Akala mo pwede mong tanungin pero kapag tumingin ka sa mata nila, iba yung pakiramdam minsan. Mga ganun ba? Ako naniniwala ako sa aswang Ganun ba? Ewan ko. Saka malabo yung mga ganyan Para sa akin, panakot lang yan sa tao Yung mga sinasabing nangangain daw ng tao, naku, gutom lang yan. O kaya nasisiraan yan ng bait. Uy, teka, yan na ba yun? Oo, yun na yun. Karinderya daw yun pagkalagpas sa lumang simbahan at nung abandonadong post office. Pero grabe karinderya pa ba yan? Ang laki, parang ng restaurant Pero insan, nakapagtataka talaga Sabi mo, karinderya lang. Pero tignan mo yung pwesto sa gilid. Puro talayban Sa harap maisan. Tapos may palayan pa yata banda dun Wala namang bahay dito. Daanan naman to ng mga biyahero, di ba? Ng mga bus, delivery truck. Uy! Insan, naamoy mo ba yung naamoy ko? Sakto. Pagod sa biyahe tapos parang panalong-panalo yung pagkain nila. Ang bango Oo nga tara. Uy! Ano ka ba? Parang hindi ka lalaki. Walang ya. Kahit ako nagulat, miss Bigla ko nalang sumusulpot sa gilid ng truck. OA nyo? Tagal niyong dumating. Ibaba niyo na yung mga karne. Kanina pa naghihintay si Tita Mona. Taon ka ba sa karinderya? Isa ako sa may-ari. Sige na, ibaba niyo na yan. Dami niyo pang tanong Gulat na gulat talaga ako sa biglaang pagsulpot ng babae. Hindi lang dahil hindi ko siya napansin nung una, kung hindi dahil sa saglit na sulyap ko sa side mirror. May kakaiba talaga sa itsura niya. Ewan ko, pero parang ang tapang ng titig at ang bagsik ng muka. Pinilit kong isipin pagod lang ako kaya kung ano-ano ang iniisip ko. Agad naming ibinaba ang mga karne at sumunod kami sa babae. At taliwas sa inaasahan ko, napakaraming kumakain doon sa malaking karinderyang nakatirik sa gilid ng mga palayan at talahiban. Pero pagpasok ko pa lang, may kakaiba na agad sa pakiramdam ko tungkol sa mga tao roon. Mula sa mga tingin nila hanggang sa galaw nila, parang malamya at walang buhay. Ma'am, siya po yung kusina nyo. Dediretso na namin doon. Hindi, ibaba niyo na lang dito. Ma'am, pero ang dami nito tsaka mabibigat pa Mahirapan ka pang buhatin kaya kami na lang yung... Basta dyan na lang, kaya ko yan. Sige po, ma'am. Insan, dito na lang daw ma'am, ang daming kumakain dito, no? Ano po yung mga yan? Mga pasahero po ba yan sa bus? Wala dito, kundi yung mga taga-barrio sa likod. Sobrang dami. Halos walang bakanting mesa. At saka... Wow, ang bango mo naman. Ano sabi mo? Baka gusto mong... Hindi po, ma'am. Naamoy ko lang po yung ulam nyo. Parang masarap po kasi. Ikaw tigilan mo ako. Baka ikaw ang ihawin ko doon. Verna, ano ka ba? Para ka laging may kaaway dyan Ay, kayo pala yung nag-deliver, Pasensya na kayo Mainit talaga ang ulo lagi ng pamangkin ko kumain muna kayo. Pumili na kayo ng kahit Ako nang bahala. Malayo pang pinanggalingan nyo, sigurado ko. Pinuntahan nga namin ang malaking lamesa kung saan nakahanay ang malalaking kaldero ng ulam. Nakapila pa kami dahil sobrang dami talaga ng tao. At doon ko mas malinaw na napagmasdan yung mga kumakain. Ayoko sanang mag-isip ng kung ano-ano. Pero hindi ko talaga maiwasang mapansin na pare-pareho ang asta nila. Blanko at walang kahit anong ekspresyon. At kahit magkakaharap silang kumakain sa mga lamesa, wala ni isa ang nagsasalita. Subo lang ng subo, higop lang ng higop, at parang mga taong nakaprograma. Uy, Bopis! Wow, grabe ang bango nito Insan, mas mabango tong Bopis na to kaysa sa mga natikman ko.
Gusto mo ba nito? Insan, sumasakit kasi yung tiyan ko eh. Siguro si Daan na lang ako kakain o kaya kapag may nadaanan tayo. Iniwan ko na nga si Olan na todo enjoy pa rin sa napakaraming pagkaing nilalanta ka niya. Habang papalapit ako sa truck, may narinig akong dalawang lalaking sumusuka sa talahiban sa gilid ng karinderya. Pag-akyat ko sa truck, napakunot ako. 3 na pala silang nagsusuka roon. Maya-maya lang ay nakaidlip na ako. Pagkagising ko, nadatnan ko si Olan na kumakain pa rin. Bumaba ako at nilapitan siya. Pero bago pa man ako makalapit, napansin ko agad na iba na yung titig niya. Pati yung kilos niya ay iba na rin. Uy, Insan, seryoso kumakain ka pa rin? 2 oras ka na nandyan nakatulog na ako. Sinabi na masarap eh. Ano ba problema mo? Bago pa umandar yung truck ay nasilayan ko pa si Verna at Ma'am Mona sa labas ng karinderya. Kumaway sila at ngumiti. Pero yung mga ngiti nila, may kung anong nakatagong ibig sabihin. Habang bumabiyahe na kami ay hindi ko inaalis ang tingin ko kay Olan. Malamlam yung mukha niya. Pati yung mga mata at bukod sa sobrang bagal na pagmamaneho, gumigewang pa siya. Hanggang sa lumampas na ang truck sa gilid ng kalsada. Kumabig kami at isang bahagi ng truck ang tuluyang bumaon sa bukid. Mabuti na lang talaga at hindi kami tumagilid. Umalis na kayo! Uy, Insan, ano ba? Gising ka ba? Ano? Ako na lang dyan Pambihira naman eh. Ano ba kasi? May sakit ka ba? Kanina pa kita nakikita sumusuka tapos ngayon... Uy! Preno! Insan, kontrolin mo! Tabakan mo yung preno! Tabakan mo! Pagmulat ko, nasa isang madilim na lugar na ako. Ano to? Nasaan ako? Bakit ako nakatali? Teka! Tulong! Tulong, Insan! Insan, nasaan ka? Tulong! Bakit niyo ako kinapos dito? Insan! Insan, nasaan ka? Ah! Ano yun? Anong nangyari dito? Insan! Insan, tulungan mo naman ako! Puti, parang hindi siya yun Teka, hindi siya normal! Insan! Huwag, Insan!